Nung nakaraan nga ay may dala si Papang adobo sa gata na pato, kaya eto. Parang kinikrave na nga namin yung adobo sa gata na pato, kaya eto, napabili nga ako nang wala sa oras. Alam niyo yung dala niya nung nakaraan ay sobrang tigas, parang hindi nga nalaga ng maayos. Pero kahit ganun katigas ay masarap na pagtiyagaan talaga namin kainin. At ngayon nga yung nabili ko palang pato ay medyo may edad na, kaya sobrang tagal ko talaga yung niluto. Mga 3 hanggang 4 na oras siguro ko yung nilalaga. At habang nagpapakulo nga doon at nagpapalambot ng pato, nandito nga ako sa likod na aming bahay, kumukuha nga ng mangga. Marami na kasing maninibang mangga dito sa amin, tapos yung iba nga ay nakuha na namin. Nakain na, kaya eto, naghahanap nga ako ng mga iba pang mangga dyan na makukuha. Laga nga rin pala ako ng paragis para nga inumin ko rin. Yung akala mo wala ng mangga, pero nakatago lang pala yung iba sa mga dahon. At tingnan nyo nga itong mangga na to, hindi namin namalaya na hinug na pala. Kung kailan nag-crave din kami ng mangga, saka lang namin nakita. Maya-maya nga, chinek ko na ulit yung pato at eto na nga. Dinagdagan ko nga ulit siya ng tubig kasi nga sobrang tigas pa. At habang nagpapakulong ako dun sa labas sa diuling na kala nila Papa, dito nga sa loob, naggisa na nga ako ng sibuyas, bawang, luya, tapos nilagyan ko na nga yan ng siling green at nilagay ko na nga yan dito habang pinapakulong nga. At dahil nga umaga namin tong niluto, ibig sabihin umagahan namin yan. Dahil nga sa pagpapakulo at sobrang tigas nga nitong pato ay nabot na nga ng alas 10, kaya kahit matigas pa nga ay nilagyan ko na nga yan ng mga pampalasa para nga makaulam na kami kahit konti. Pwede naman ang pagtiyagaan kasi nga gutom na talaga ang mga person. Nilagyan ko na nga yan ng toyo, yung sakto lang ang alat. Ayoko kasi ng sobrang alat, yung tama lang maisabaw sa kanin. Tapos nilagay ko na nga dyan yung pangalawang gata and then pinakuluan ko nga lang yan hanggang sa lumambot pa ng lumambot. Nung pagkalagay ko nga ng gata, ayan, nakumuha nga lang kami ng konti. Tapos, hindi pa nga siya sobrang lambot. Kaya, dinagdagan ko nga ulit yan ng tubig at pinakuluan ko nga ulit yan ng 1 oras. Eto, tingnan nyo, pinakuluan ko ulit yan ng 1 oras kasi nga ay sobrang tigas pa. Buti na nga lang hindi ko na ilagay lahat ng gata. May tinira pa siguro ako ng mga 1 baso para nga ilalagay ko mamaya kapag ito ay nag-iga na. Papakuntiin ko nga lang yan tubig, hahayaan ko nga lang yan na matuyo yung sabaw bago ko nga ilagay yung gata, yung kakang gata. At eto nga, nung naluto na nga siya at malambot na talaga, nilagay ko na nga yung pinaka-last na gata. At tingnan nyo nga, kahit di ko pa nalalagay yung kakang gata, nagmamantika na nga talaga siya. Mamaya nga, pag medyo talaga natuyo-tuyo na yan, magkakaroon pa yan ng mantika ng ng nyug. Ganun. At okay nga lang kainin yung mga mantika ng nyug na yun, yung natural na mantika lang sa nyug. Kesa yung nabibili nga na hindi natin alam kung ilang beses na ba yung nilinis bago natin magamit. At tignan nyo naman, eto, amoy pa nga lang ay gustong-gusto ko nang kumain ng marami, kaya lang hindi talaga ako nagpapakabusog ng todo. Kaya tamang tikim-tikim lang tayo dyan, pero ang sarap talaga ng sabaw niya, in fairness. Yung siling green pala na ginamit ko maanghang din, kaya medyo maanghang itong sabaw na ito. Hinayaan ko nga lang na ganyan yung sabaw niya kasi para may maisabaw nga kami sa kanin kapag nagmantika, kasi yan ay hindi mo na nga maisasabaw, wala na yung lasa. Ang may lasa na nga lang dyan ay yung karne, kaya okay lang yan na ganyan. At nung pagkaluto nga yan ay kumain nga ulit kami. Kasi yung pagkain nga namin kanina hindi nga namin na-feel kasi nga sobrang tigas. Ngayon nga ay malambot na talaga siya. Pwede na talagang papakin. Naparami nga ako ng kain dyan pero hindi talaga as in yung busog na busog kasi mahirap na at baka mabigla tayo. So hanggang lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!